Boto yung nanay mo kay Almiro? Oo nga, ito naman no. Sabi kasi ni Inay, magaan daw ang loob na kay Almiro. Kahit minsan niya palang nakita si Almiro. Di go for it. Tsaka inaalok pa lang naman sa'yo pag-boyfriend, di pa naman kasal. Ewan ko ba, Mimi? Pinag-iisipan ko pa nga eh. Naisip ko kasi, sa dami ng problema ko, tama bang madamay pa siya? Naku, ganun naman yata talaga pag nagmamahalan. Ups and downs, go arounds. Magtutulungan talaga kayo. Di ba? Ayaw mo nun, yung buhay mo malungkot, pero yung love life mo bongga. Kikilig naman ako sa'yo. Boyfriend ka na? Oo naman, wala pa, no? Malapit na yan. Nasaan ba ako? Anong lugar na to? Paano ko pupunta si Almiro? Pwede pang mawala ang sumpa kung may isang babaeng iibig sa'yo ng wagas at gawaran ka ng isang halik na dalisay. Pwede kaya? Bakit ka ba nagtatago sa likod ko, Rosario? Kung may makakita sa akin. Diba, ako lang nakakakita sa'yo? Oo nga pala. Hindi ko lang naisip yun. Ay. Magaling ka nga, Rosario. Tinupad mo ang second wish ko. Magaling na si Inay. Ngi. Pagagalingin ko pa nga lang. Kusang gumaling ang nanay mo, hindi ko siya pinagaling. Di ibig sabihin, may 2 wishes pa ako sa'yo. Yun na nga. Mami! Ano naman? Ate! May maganda akong balita sa'yo. Pwede nating ilabas si Inay dito sa ospital. Yeah! Halika! Tara, ate! Halika! Sonia! Sonia! Patulog ka na dyan, girl. Ay, tagal mo kasi. Late ka na naman. Sensya na. Napuwit kasi ako kagabi. Alam mo na. Makipag-date ka na naman kagabi. Halika na nga, late na tayo sa trabaho. Babalik muna tayo kay Tia Mayang. Kina Mayang, hindi ba galit siya sa atin? Inay, huwag mo kayo mag-alala. Pinakiusapan ko na ho siya. Inay, wala na ko kasi akong maisip na ibang paraan eh. Lalo na't ngayon, kailangan nyo ng lugar na mapagpapahingahan. Doon po muna tayo. Di bali, Inay. Basta ang mahalaga, sama-sama na tayo ulit. Bambi. Kuya Almiro. Ikaw? Ikaw si Almiro? Oo, Inay. Siya ho yung kaibigan kong tumulong sa atin. Magandang araw ho, Aling Adela. Ikinagagalak ko kayong makilala. Inabuhay si Almiro. Nagkita kami sa ibang daigdig.
Pero isinumpa siya ni Bawana. Sa wakas, nakilala rin kita, Almiro. Sonia, ano ba? Late na naman kayong dalawa. Bawasan ko sweldo niyo eh. Pasensya na po, Mr. Ching. Hindi na po mauulit. Sige, sige, trabaho na kayo. Sungit. Pasensya ka na. Naikwento ka kasi sa akin ni Lara eh. Natutuwa ako sa lahat ng kabutihan na ginawa mo sa aking anak. Pati na rin sa akin. Napakabuti po kasing kaibigan sa akin ni Lara eh. Kaya tinutumbasan ko lang kabutihan niya sa akin. Ay, matagal na ba kayong magkakilala ni Lara? Taga saan ka ba? Ang mga magulang mo, nasan sila? Ano po? Aling Adela, taga malayong probinsya po kasi kami. Sa katunayan, nandun po yung mga magulang ko. Nay, mas mabuti ho siguro sa sasakyan na lang po tayo mag-usap-usap. Baka mabinat pa ho kayo eh. Oo nga ho. Ihatid ko na ho kayo. Akin na yan, Lara. Hindi. Tama si Mariposa. Hindi nga ako nakatitiyak na siya ang anak ko. Pero magaan ang loob ko sa kanya. Kailangan subaybayan ko siya. Ibang level ka na talaga, Prinsipe Almiro. Eto ka na, oh. Tanggap ka na ng pamilya ni Lara. Oo nga eh. Ang gaan kaagad ng loob ng nanay ni Lara sa akin. At ako rin. Hindi ko nga maintindihan kung bakit, pero ang gaan-gaan din na loob ko sa kanya. Kahit doon na kami nagkausap. Ang ibig sabihin niyan, itinakda talaga kayo ni Lara. Correct. Pero Dama Rosata, alam mo, ang daming tanong sa akin ng nanay ni Lara. Parang gusto niya malaman lahat-lahat sa buhay ko. Hirap na hirap nga ako sumagot. Siyempre, hindi ko naman pwedeng banggitin na galing tayo sa Paladino. Talaga hindi pwede. Yan ang isang bagay na hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino, kahit kay Lara, kung ayaw mo masira ang mga plano natin.